pagbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Kumusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Muli, ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na dumadalangin sa atin pong Panginoong Diyos na sa mga holidays na pumapasok ay patuloy na pagpapala at biyaya ng atin pong Panginoong Diyos ang managana mula po sa inyong kalusugan, sa espiritual na kalagayan at sa kabuuan ng inyong pamilya. Saan mang dako kayo naroroon. Ano ho? At sa pagkakataon pong ito, kayo po ay patuloy na nakatutok dito po sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Ayan. At samantala, kukunin na rin natin ang pagkakataon pong ito upang tayo ay magkasang-usapan doon sa mga issue o sa ilang mga issue na ibinabato sa atin. Sasagot po tayo sa kanilang mga katanungan kung bakit mayroong mga naghahamon sa atin ng debate, ang iba'y napapagbigyan at ang iba ay hindi. At pagkakataon na rin ito upang malaman ng ating mga kababayan kung bakit humihingi tayo ng ilang mga kondisyones para sa ating pakikipag-usap sa kanila. Ano ho? Yan. At isa na rito mga kababayan, mga kapatid, ito pong ibinabandila ng kaibigang Grace Barrios. Ganito po natin mababasa yung mga paghahamon, mga pag-aglahi, mga patutsada ng atin pong mga kaibigan na iba ang pananampalataya. Pansinin ho ninyo. Yan. Ito po ay may date noong September 16. Ganap na ika-7:31 ng umaga. Ang sabi po ng kapatid na Grace Barrios, kasama niya dito, yung kanyang meron pang in-screenshot ko po itong kanilang
Yan, with Vanessa Zapanta at yung iba pa. Okay? Sabi dito, ang pinatutungkulan niya ay si kapatid na Leonard Avila. Yun hong nakadebate na minsan ng kaibigan nating si Grace Barrios, na sa kanilang debate ay tinalo siya ni kapatid na Leonard Avila doon sa nasabing usapin. Kung kaya't nagkaroon ng ilang mga pagpopost na katulad nito. Ang wika, Avila Leonard, dahil natalo kita sa debate, papayag akong huwag kang lumaya sa SDA. Kung lalaban ako o lalabanan ako ni Camacho Jr., Fernando Baisa sa debate. Yan. At kung matalo ko din siya, pag matalo daw niya ako, okay lang na huwag kayong umalis sa SDA. Basta lumaban lang siyang duwag siya. Ayun. Dito ay pinalalabas na kaya hindi tayo humaharap kay Grace Barrios kasi tayo po ay naduduwag di umano sa kanya. At kitang-kita natin mga kaibigan yung kanyang malalim na pagnanais na tayo po ay makaharap niya sa isang pangpananampalatayang usapin. Pero ito po ay nire-reject ng inyong maliit na lingkod. Mamaya po sasabihin ko sa inyo kung ano ang dahilan. Bakit hindi natin pinapatulan si Grace Barrios? Yan. At dito, assuming na sinasabi niya na tinalo niya si Leonard Avila o si kapatid na Avila Leonard. Hindi po totoo yun. Siya po ang tinalo ng kapatid na Leonard Avila sa nakaraan nilang diskusyon. At binabaliktad lang po niya yung kanya pong pagpapahayag dito. At dito, lumalabas nga na kung ako daw ay kanyang matatalo, okay lang daw na wag na kami umalis. Basta lumaban lang ako, na naduduwag sa kanya. Ayan. Alam nyo mga kaibigan, napakatagal ng panahon. Nung ako ay nasa Debaters Convention Group pa, nung kasagsaga ng atin pong pakikipag-diskusyon doon sa nasabing platform po na yan. Ang kaibigang Grace Barrios ay bigla na lang magpo-post doon sa kanyang wall na kami raw ay mayroong laban. At yan ay hindi ko naman nalalaman. Kaya marami siyang ipinopost na magiging debate di umano namin na siya lang po ang nakakaalam kung kailan. Kaya nagugulat na lang ako sapagkat kapag lumagpas na yung date, ay magpapalabas ng anunsyo, hindi ko raw siya hinarap. Tumakbo raw ako. Ayan, umiwas daw ako. Maraming ganyan na aking ipinangaano sa akin nung araw. Yan. At hanggang ngayon, hindi po kami magtatagpo ng kaibigang Grace Barrios. Mamaya, isa-isahin natin yan. Ngayon, sa isa pa niyang post, yan, ito naman ay Disyembre, yan, para mabigyan natin ng yan, Disyembre 18, alas 6:55 ng hapon, PM. Sabi niya, hinahamon ko si Doc Rocky ng SDA, boss ng duwag na MG Fernando Baisa Camacho Jr. Dapat lumaban kayo gigil match na ako Yan yung pasakali, patutsada ng atin pong kaibigang Grace Barrios. Nasa wall po niya yan mga kapatid at mga kaibigan. Tatandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko mo lumalaban si Master Guide Fernando B. Camacho Jr.
sa isang individual o sa ilang individual na humahamon sa atin, ay naduduwag na tayo. Sa panig po namin dito sa Advent Biblical Ministries, na nasa ilalim po ng Seventh-day Adventist Church, hindi po kami naduduwag kung ang pag-uusapan ay usaping pangpananampalataya. Wala ho sa aking hinagap, sa aking isipan, na ako po ay aatras sa dahilang ako ay naduduwag sa mga hamon pangpananampalataya. Hindi ho. Kasi matagal na nating napatunayan. In fact, ay napakaraming beses na tayong nakipag-usap sa mga usaping pananampalataya. At ngayon nga ay nasa 324 na iba't ibang debate na ang atin pong nakaharap mula sa iba't ibang denomination, Christian at non-Christians. Di po ba? Napakarami na. Kaya wala sa atin, o hindi tayo doon sa dahil tayo'y naduduwag kaya hindi natin sila hinaharap. Hindi po. Mayroon po tayong sariling panuntunan. Mayroong dahilan. Yan. Now, ito pa noong Disyembre 17, ganap na alas 3:46 ng hapon. Ang wika naman dito, Bro Alvin Gitamundok, nag-require si Camacho Jr., Fernando Baisa, ng baptismal certificate ko. Kahit alam niya na freelancer, walang kinaaniban naman ako. Pero alam mo, sina Bro Dodge Arisgado at Bro Jeffrey Ponayo, mga ex-MCG ayan, at freelancer na tulad ko, pero nag-debate naman sila. Ramdam niya kasi na madudurog ko rin siya after pa kay Denmar Santiago Yan, sabi niya, no? So dito, makita naman natin na kinukuha niya yung simpatya ni kapatid na Alvin Gitamundok. Akala naman niya mapapaniwala niya si kapatid na Alvin Gitamundok. Kung kami nga ni kapatid na Alvin Gitamundok, napakarami na naming mga usaping pangpananampalataya At ito si kapatid na Alvin Gitamundok, talagang debater ito. Mahusay talagang debater ito, pero hindi natin inatrasan. Sino ba naman ang kapatid na Grace Barrios para ating atrasan dahil tayo ay naduduwag sa kanya? Di ba? Wala pa naman siyang record na katulad ng record ng number 1 debater ng Roman Catholic Church na si Alvin Gitamundok. Napakalayo. At naniniwala ko, imposibleng maniwala si Alvin Gitamundok na naduduwag tayo kay Grace Barrios bagamat kanyang binabanggit. Si Alvin Gitamundok, napakahusay na debatista yan ng Roman Catholic Church. At yan, talagang pagkadebate mo yan, walang pagpapaimbabaw yan. Totoo kapag bumitaw yan ng mga kataga. Ganyan ko kakilala si kapatid na Alvin. At matapang talaga yan sa larangan ng pakikipag-usap sa mga usaping pangpananampalataya. Laban kung laban yan Pero tanong, umatras ba tayo kay kapatid na Alvin na napakahusay? Hindi ho Kita nyo naman, pag nausap kami, nagtatawanan pa nga kami. Kung ikukumpara natin si kaibigang Grace Barrios kay Alvin, napakalayo. Napakalayo. Baka nga pag nagdebate si Alvin tsaka si Grace Barrios, pagugulungin lang ito ni Alvin Gitamundok Napakahusay na tao yan ikukumpara. Kaya walang dahilan para sabihin ni Grace Barrios na umatras tayo dahil naduduwag tayo sa kanya.
Yun ay kanyang patutsada para tayo ay sumakay doon at mapikon para harapin na natin siya. Yan. Pero malabong mangyari hanggat hindi po niya na kukumpleto yung ating mga kondisyones. Yan. Totoo yun. Hinahanapan natin siya ng certificate. Ng baptismal certificate. Totoo yun. Totoo rin na sina Dudes Arisgado at saka si Jeffrey Punayo, hinarap natin yan noon, mga ex-MCGI, mga freelancer noon. Na talagang nakipagdebate tayo sa kanila. Nasa YouTube channel ko nga yan. At hindi lang yan, si kapatid na Umbrel Profeta. Nakakadebate rin natin. Yan freelancer din. Di ba? Kaya lang, bakit pagdating sa panahon ngayon, hindi na tayo humaharap doon sa mga taong ang kalagayan ay freelancer. Yan, doon sa mga solo flight. Bakit? Kasi po, mayroon na tayong mga dahilan, mga kapatid. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga panuntunan natin, kung bakit natin nilalatag ngayon yung mga ganong sitwasyon. Ito pa isa. Noong Disyembre 15, alas 5 Gs ng hapon, ang sabi ng kapatid na Grace Barrios is with Vanessa Zapanta. Magpa-register na kaya ako ng church ko sa SEC para naman walang maging palusot si Camacho Jr., Fernando Baisa, na lalaban ako sa debate. Yan. Kung gagawin ni Grace Barrios yung bagay na ito, baka sakali makaharap na natin siya. Kung totoong, kung gagawin niya na siya'y magtatayo ng kanyang grupo o ng church, tapos ipaparegister sa SEC, mapapalaban na ang kapatid nating si Barrios sa atin. Simple lang. Kapag bumuo ng church, itong kaibigang Grace Barrios natin, picturean niya yung SEC registration para matiyak natin kung tunay nga nagpa-register siya ng kanyang iglesia. Bakit natin naharapin? Kasi meron na siyang iglesia. Di ba? Kung halimbawa maghaharap kami, wala siyang iglesia, kung may maniwala sa kanya, saan niya dadalhin pananampalataya? Di ho ba wala siyang paglalagyan? Hindi katulad natin na membro, lehitimong membro ng Seventh-day Adventist, kapag may napaniwala ako sa aking ipinaglalabang katotohanan, saan ko dadalhin? Sa pananampalatayang Adventist. Si kapatid na Grace Barrios, saan niya dadalhin? Wala. Di ba? Wala. At hindi lang yan ang dahilan, mga kapatid. Noon, totoo na humaharap tayo doon sa mga freelancers. Pero dumating din ang pagkakataon. Ang aming pong council ay nagbaba ng batas. Nagbaba ng sistema na hindi ko maaaring labagin. Sapagkat ako ay nasa ilalim ng council na ito. Maliban na lamang kung ako ay aalis sa council na ito, at hindi na ako magpapasakop doon sa nakatataas sa amin, ay baka pwede natin siyang maharap. Kaya lang hindi ganun ang ating ugali. Nagpapasakop tayo doon sa mga namiminuno sa atin. Yan. Meron tayong pagpapasakop doon sa pinapalakad na patakaran ng aming iglesia. Ganyan ho kami. Noon, wala pa akong ganyan. Noon wala pang ibinabang procedure, wala pang ibinabang patakaran, wala pang ibinabang batas sa akin kung sino lang ang dapat kong harapin.
At dahil wala pa yon, kaya ko nahaharap sila, sino nga yun? Sila Jeffrey Punayo, si kapatid na Dudes Arisgado, ganun din si Umbrella Propeta, mga freelancer yan, mga solo flight, hinaharap natin doon kasi wala pa tayo o hindi pa tayo binababaan ng kautusan. Hindi pa tayo binababaan ng batas ng mga laiko. Ayan. Ngayon, dahil ang Council ng Layman's Association ay nagbaba ng batas kung sino lamang ang pwede kong harapin, doon lamang po kami sumasandig. Iyan po ang aming pinatutupad sa pagkakataong ito. Ngayon, ito po ang panuntunan ng aming council. Requirements doon sa mga naghahamon na gusto tayong makaharap. Hindi naman lahat ng laymen ay binigyan ng kaukulang requirements na ito. Nagkataon lang na ako ay binabaan ng ganitong sistema ng requirements. Kaya naman dapat tutuparin ko naman ito bilang pagpapasakop sa mga nakatataas, doon sa mga namiminuno sa amin pong pananampalataya. Sana ho, nauunawaan ho ninyo yan. Yan. Ano ang una? Kapag haharap tayo ng debate, dapat gagamitin buong pangalan. Complete yung kanyang pangalan. Mula pangalan hanggang sa apelyido dapat kumpleto. Kung ang haharap sa atin ay dami lamang ang kanyang pangalan, I'm sorry, hindi natin siya haharapin. Dapat transparent. Diba? Kung totoong katotohanan ang inyong ipinaglalaban, iharap ninyo at gamitin ang inyong tunay na pangalan bilang transparent sa atin pong dalawa. Ganyan lang po yan. Pangalawa, hindi tayo humaharap doon sa mga naghahamon gamit ang dummy account. Yan. Kaya yung mga nangungulit, ipini-PM ako, mga nagpaparinig, papasakalye, hindi ko po kayo haharapin kung ang gagamitin lamang ninyo ay dummy account. Mas maganda, lumantad kayo. Ang iba pa nga dyan nakadami account. Tapos meron pang binabago pa yung boses. Yan. So, hindi po namin kayo haharapin. Ganyan po ang procedure natin dito. Nilagay ko na nga sa slides Yan. Non-negotiable, take it or leave it. Yan. So, ganun lang kasimple. And no debate. Kailangan makomply lahat ng requirements ito para tayo ay magkadaupang palad sa usaping pampananampalataya. Ano po? Yan. Ano pa? Hindi ako pinapayagang humarap o hindi na ako pinapayagang humarap doon sa mga freelancers o doon sa mga solo flight na debater. Hindi na po. Kung noon ay pwede ako, pero ngayon ay hindi na po. Yan. Sapagkat meron nang ibinaba na panuntunan sa inyong malit na lingkod kung sino lamang ang akin pong haharapin. Kaya maliwanag po yan, Yan. Dapat meron kayong samahang inaaniban. Hindi po pwede na kayo ay freelancer o solo flight. Yan, So, ganun po, Kaya doon sa mga solo flight, freelancer, wag na po kayong mangarap na makaharap ako kung wala din naman kayong aaniban o hindi naman kayo magtatayo ng iglesia ninyo na sarili. Yan, na po. Ngayon, ano pa? Pang-apat,
magpapakita ng mukha during debate presentation. Dapat naka-open cam. Yan. Maraming dumidebate, nakatago ang kanilang mukha. Noong araw, dumidebate rin ako, hindi kita kaming dalawa. O di kaya ako kita, yung kaharap ko, kausap ko, hindi ko kita. Katulad halimbawa, kaya Jesse Panganiban noong araw, dyan sa DevCon, hindi kita ang mukha ng kapatid na Jesse Panganiban ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Ayos lang yon. Kasi during that time, wala pang batas na ibinababa sa atin. Pero ngayon, dahil meron ng rules and regulations na dapat sundin ng inyong malit na lingkod, kung sino ang ating papatulan sa usaping pangpananampalataya, doon na ngayon ako sumusunod. Okay? Yan, kaya doon sa mga ayaw magpakita ng mukha, hindi naman ito usaping pagwapuan o pagandahan. Usapin ito ng transparency. Yan. Magpapakita ng mukha sa panahon ng debate. Yan. Kung mahina ang signal at hindi kaya i-open cam, pass muna. Ganun lang naman kasimple. Yan. Ngayon, kung sakali pumayag na magpapakita ng mukha, during the debate, biglang humina ang signal, di kahit doon man lamang sa first presentation, bawat presentation, magpapakita ng mukha. Tapos, pag hindi na siya ngayon magpipresent, di pwedeng kahit papaano para lumakas sa signal, mag-off cam siya. Pero kapag interpolation mag-open cam siya. At kung hindi pwede pa rin, hindi kaya ng signal, di reschedule. Yan, reschedule natin. Ganun lang po, Yan. So, maganda kasi pareho kayo nagkakakitaan ng mukha. Now, ano pa? Panlima, complete church information. Sasabihin po ninyo yung kumpletong titulo ng inyong samahang pananampalatayang kinabibilangan. Yan. At doon sa mga kaduda-duda, binibigyan ko ng emphasis yun, mga kaduda-duda. Sabi nila, member sila ng ganito, pero kaduda-duda naman. Hinihinga natin ng baptismal certificate bilang katunayan na siya nga ay member doon. Yan. Or, kung hindi niyo makita yung baptismal certificate, kahit man lang baptismal picture. Yan. Pwedeng tatanggapin ko na po yan. Okay? Basta't mayroong katibayan. Yan. Next. Bakit naman si Bishop Eramis? Sabi pa nga nung nakadebate ko nung nakaraan si Erwin de la Cruz. Chinat niya si Bishop Eramis Bishop Eramis, hiningan ka ba ni Camacho ng baptismal certificate? Sagot ng kapatid, nang nakausap natin, si Bishop Eramis, parang ang sagot hindi, hinihingi ang ka ba? Bakit? May requirements ba? Something like that, no? Hindi lang eksakto yung aking pagkakabanggit. Pero, katunog po niyan. Yung diwa niyan. Yan. Totoo yun. Hindi na natin kinuha ng baptismal certificate or baptismal picture si Bishop Eramis. Bakit? Kasi very obvious naman very obvious. Si Bishop Eramis, bishop nga siya ng isang samahang kinabibilangan niya. At napatunayan natin yan doon sa mga post na rin ng atin pong kapatid na wala na ngayon sa pananampalataya natin. Kapag ka-legit, nakita naming legit na membro, legit na leader ng isang samang pananampalataya, hindi na kailangang hingan pa ng baptismal certificate. Ganun po yan. Ganyan ho yan mga kapatid, mga kaibigan. Kaya si kapatid na Erwin de la Cruz, dahil kaduda-duda ang kanyang inaaniban,
Ano ho? Oh. Kaya hininga namin ng baptismal certificate. O, kasi kapag walang inaaniban at kaduda-duda siya, lalabas freelancer din siya. 'Di ba? Wala siyang church eh. Bilang katunayan, kailangan maghain ng baptismal certificate. So ganun po, para hindi na kami magdududa. Yun. Sana ho nakuha ninyo bakit tayo may mga requirements, Yan. Ano pa? Statements of belief. Mahalaga po 'yan. Kasi yung amin pong statement of belief, pwede rin naming ibigay sa inyo. Actually, yan nga nasa website. Kayo na gusto akong harapin, kailangan malaman ko rin. Malaman din namin ano ba yung kabuuan ng inyong belief para doon tayo magkakaroon ng pag-uusap. 'Di ba? Yan. Alam mo yung belief namin, alam din namin dapat yung belief ninyo. Para alam din namin kung saan kami tatahak. Kung saan kami lulugar sa mga usaping pangpananampalataya. Ganun po yan mga kapatid, mga kaibigan. Kaya mahalaga po sa amin yon. Okay? Yan. Ano pa? Yung official church web address po ninyo, mahalaga din po yun. Kasi dyan po namin malalaman, baka yung sinasabi mong iglesia, na kinaaniban mo, tapos nagpakita ka ng baptismal certificate mo, baka ginawa mo lang yun. Baka gumawa-gawa ka lang. Ay, para lalong mapagtibay, mayroong official church website. Yan, ganun lamang po yan kasimple mga kapatid. Kung tunay kayong mayroong iglesia, hindi mahirap gawin ho yan. 'Di ba? Napakasimple. Kaya kay kaibigang Grace Barrios, i-comply mo muna ito. Yan, lahat ng ito, kailangan mabuo mo muna. Pag nabuo mo, pwede tayong magharap sa isang maginoong usaping pangpananampalataya. Ano po? Yan. Kaya hindi na tayo gaya ng dati. Nung araw, wala pa tayong rules, pero ngayon meron na. At kailangan kong magpasakop dito bilang panuntunan ng aming pong council. Okay? Kaya nga, si Erwin de la Cruz nag-submit hanga naman tayo sa kanya. Kasi, talagang gusto niya tayong makaharap. Kaya, nag-submit siya. Kung si Grace Barrios, gusto talaga tayong makaharap. Abay, di, pursigihin niya rin na mapunuan yung requirements na kailangan natin. Tingnan mo to, si kapatid na Erwin de la Cruz. Ano sabi niya? Eto na, Camacho Jr. Fernando Baisa, MG Fernando Baisa Camacho Jr., hinihingi mo sa akin. Ayan, inatas niya yung statement of belief nila. Makikita sa HTTPS. Di ba? Tapos, yung Joy and Christ Church FB page, ibinigay din niya. Bakit? Legit na member na siya ron hindi na mahirap sa kanya yon. Ang ayaw lang gumawa nito, yung walang kinaaniban, mga solo flight. Hindi po tayo magtatagpo. Yan, yan. Ano pa? Setyembre 25. Yun. Ipinost ng kapatid na Erwin de la Cruz sa kanyang Facebook, at dito ay minention yung ating pangalan para mabigyan natin ng pansin yung kanyang certificate of baptism. Ngayon, dapat na ba nating harapin si Erwin de la Cruz? Yes, dapat na. Bakit? May katibayan hindi siya putok sa buhok, kumbaga. Hindi siya solo flight na debater. Meron na siyang legit na sinasamang pananampalataya. Na kapag ang tao sa pakikinig sa aming debate ay maniwala sa kanya, meron siyang iglesyang pagdadalan.
Ganun din naman ako, kung sa akin maniwala, sa Seventh-day Adventist ko dadalhin. Yan. Dapat meron talagang katibayan. Ano katibayan? Ito, talagang nabautismo siya doon sa Joy in Christ Church. Yan. So, maliwanag at napakalinaw na talaga siya ay lehitimong membro na ng JIC o ng Joy in Christ Church. No? Yan. Ano pa? Inilakip din niya dito yung picture ng siya na, actually hindi picture pala to, video ng kanyang bautismo. Kasi yung certificate madaling dayain yan eh. Madaling gumawa ng certificate kung sino-sino, gumawa ka lang ng iba't ibang perma o iba't ibang pangalan. Napakadaling magkaroon ng ng certificate. Pero yung patunayan mo na binyagan ka talaga, mahirap yun. Malibang meron kang pictures. Eto, hindi lang pictures, video pa. Talagang hinigitan pa niya. Dapat na bang harapin? Dapat na. Lihiti mo na eh. Di ba? Lihiti mo na eh. Ang tanong ng iba bakit nang kinaharap mo si Ronald Ubidos hindi mo naman siya hininga ng requirements. Paano ko pahihingan? Doon sa kanyang Facebook account, maliwanag, ipinost niya di ba? Ano pa sabi niya? Finally, I am a certified Christian. This is the only authentic and considered legit baptism in my life. This time, I am baptized in Christ, not in a man-made religion. Hallelujah. Ayan, Roma 6:1-4. Tapos, merong congratulations, Doc Ronald. Kailangan pa ba na pagpasahin ko siya ng requirements? Hindi na. Maliwanag ni. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang kapatid na Ronald, hindi na siya solo flight. Nung hindi pa siya nagpapakilala, hindi pa niya inilalantad kung saan denominasyon siya. May nagaganap bang usapin sa pagitan pagitan namin? Wala. Bakit? Wala pa Paano mo harapin ang isang taong wala pang kinaaniba? Di ba? Yan. So, ganun yun mga kaibigan, mga kapatid. Very obvious na meron siyang kinaaniba. Kaya wala nang requirements. Ang kapatid na Bishop Eramis naman, very obvious din. Kasi magkakasama sila nila kapatid na Ronald. In fact, bishop pa nga ni kapatid na Ronald, si Bishop Eramis. Nakukuha nyo mga kaibigan, mga kapatid. Yun po yun. Ngayon, mabalikan ko yung requirement. Sabi ko, dapat magpapakita ng mukha during debate. Sa panahon namin ni Jesse Panganiban, wala pa akong ganitong ibinababang rule sa akin. Ngayon meron na. Kaya, napansin ninyo, hindi na naulit yung paghaharap namin ni Jesse Panganiban. Wala na. Isang beses lang yung nangyari. Kasi, hindi siya pwede sa open cam. Dahil din sa kanyang sariling rason na atin ding iginagalang. Ayan. At yung atin namang panuntunan, iginagalang din naman nung kaibigan nating si Jesse Panganiban. Pero, hindi naman po lahat, katulad ng aking sinasabi, hindi naman lahat ng mga laiko ng church defenders may ganito pong ibinabang sistema. Hindi naman po. Iilan lang ho kami na binigyan ng ganitong sistema na dapat din naman ninyong igalang. Ganon po yan. Kaya nga doon sa pag-uusap namin ng kapatid na Erwin de la Cruz bago kami nagkaroon ng debates, ang tanong ko kagad sa kanya, saang samahang pananampalataya po kayo na bautismon at legit na kaanib
kapatid na Erwin? Yan yung tanong ko agad eh. Ay, ano naman ang sagot? As I have said sa comments, Bro Fernando, I am a member of a born-again evangelical local church. Our local church is affiliated in Southern Baptist Convention, SBC, where we are Congregationalists, the same as almost all Baptist and evangelical churches. Talagang kinaklaro natin eh. Dito hindi pa siya binyagan dito. Okay? Doon nag-uusap pa lang kami. Kaya sabi ko, ang dadalhin mo ay yung Southern Baptist Convention. Kasi naguluhan ako doon sa yung evangelical local church eh. Ang dami kasing mga evangelical local churches ngayon eh. Kaya kung sasabihin ninyo, nagkaanib ako ng evangelical local church. Saan ka ron sa dinami-dami ng mga ng evangelicals na may mga local church? Diba? Kaya very specific. Kaya pinuntahan kong sunod na tanong, yung ibinigay niya, yung affiliated in Southern Baptist Convention. Kaya tanong ko sa kanya, ay yung bang dadalhin mo yung Southern Baptist Convention? Sagot niya, pwede naman. I was introduced a Southern Baptist Convention in my first 2 debates with SDA. So, no problem about that, sabi niya. So, dito, sa nakikita ko rito sa usapan namin, parang sumasampay lang siya ng parang sampay bakod lang ang dating niya. Kaya, bago kami magharap, ipinatupad natin sa kanya yung mga requirements na ating hinihingi. Ayun. At, yun nga, patuloy niya pinapakilala. Sabi niya, Camacho Jr. Fernando, ang SBC ay convention of many independent local evangelical churches. Try to study it, sabi pa nga niya, no? Ayan. But later on, nakita natin, siya nga ay nagpabautismo para lamang kami ay magkaroon ng usaping pangpananampalataya. Yan. At siya ngayon ay legit na member at may makatubayan na siya ay nabautismohan through video with certificate, at yung kanyang web page ibinigay, pati yung Facebook page ibinigay din, na siya ay lehitimong membro ng Joy in Christ Church. Yan, So, at paulit-ulit na nilinaw sa atin, Camacho Jr. Fernando Baisa, we are part of that convention. Yun. So, yan po ang mga dahilan, mga kababayan, mga kapatid, kung bakit hindi lahat ng humahamon sa atin, ay pinauunlakan natin ang kanilang mga hamon. Kailangan yung kanila pong paghahamon, tiyakin nila na nakapag-comply sila ng atin pong hinihinging requirements. Dahil kung hindi po, I'm sorry mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko po kayo haharapin. Sapagkat meron po akong sinusunod na mandato na ibinaba sa akin ng konseho. Okay? So maliwanag po yan mga kaibigan. Kaya, anumang inyong pangaasar, pagpapaandar, pag-aglahi, pagyurak, hindi po yan makakaapekto para kayo ay aking harapin. Kahit na anong gawin ninyong panunukso, kahit na anong gawin ninyong pangaasar, hindi ko po kayo papatulan. Kung hindi ninyo nabubuo yung requirements na amin pong hiningi. Maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid. Yan. Okay? So, iiwan ko po kayong panatag sa bagay pong yan. At ang inyo pong hamon,
kung sakali naman, freelancer kayo. Sabi nga ng kaibigang Barrios, magtatayo na lang siya ng church. Go ahead. No? Basta't, ang mahalaga po sa amin, mayroon kayong iglesyang kinabibilangan. No? Yan. Eto pang isang freelancer. Yung kung meron kasing MCGI, meron ding MCGU. Yung Member of Church of God Universal. Yan, no? May MCGU rin. Sino nga ba ito? Kaibigan ko rin ito nakakaharap natin to sa usaping papananampalataya ng araw Pero ngayon, hindi na ho kami, wala na po kaming pagharap. Bakit? Kasi, napag-alaman natin, hindi pala legit yung kanyang church. At yun ay nabuo lang sa pamamagitan ng kwentuhan at biro-biroan. Eksakto naman na ibaba na sa atin yung panuntunan, kaya wala na kang paghaharap na naganap sa pagitan naming dalawa. Yan, ganun po mga kaibigan, mga kapatid, na kasimple lang yung atin pong mga dahilan kung bakit hindi na tayo humaharap sa mga ganyan pong mga nagpapakilalang debaters online. At kahit sa face-to-face ay hindi rin natin sila haharapin. Baka itanong nyo, bakit si Indasan hindi natin hiningan ng certificate na katunayang membro siya ng Islam? Malao na namin kakilala yan. Very obvious. At alam namin, wala kaming duda na siya ay hindi membro ng Islam. Kapag meron kasing pagdududa, dapat magko-comply kayo para makita namin totoo yung inyong sinasabi. Yan naman nangyayari lang doon sa mga napapagdudahan namin. Hindi yata kaanib talaga. Yan. Kasi ngayon lang tayo nagkakilala. Yan, something like that mga kapatid. And I hope na naunawaan po ninyo yung ating isinagawang pagtatalakay, pagsagot, doon sa mga akusasyon, pagbabatikos, mga pagpapasaring, mga panunukso, ng mga humahamon sa atin ng debate. At dahil dyan, ay muli ko kayong iniiwan sa palad ng atin pong makapangyarihang Diyos. At ako po ay umaasa ng biyaya, pag-iingat ay patuloy na mananagana sa inyong mga tahanan, saan man po kayo naroroon. Hasta la vista! Viva El Señor! Viva Adventista del Septimo Dia! Chukbok! Hamnida! Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila